Sige po, palapakan ulit natin ng malakas ng Panginoon habang umuupo tayo. Amen. Sige po. Let's sit back and relax. And pwede po ba sa oras na to, pakibati mo naman yung katabi mo. Amen. Ngiti ka naman sa kanya pag babatiin mo. Amen. Mukhang madilim yata dyan sa likod Dati na tayong galing sa dilim. Amen. Diyo ba kayo? Hindi, joke lang. Amen. Sino po dito excited na? Amen. Sa pag-uusapan po natin. Amen. So, bago po natin ito umpisahan, okay, mag-commercial lang po ako. Okay lang. Alam niyo po ba yung commercial? Simple lang po saglit kasi parang tuloy-tuloy po tayo. Okay. Amen. Sige po, palapakan ulit natin ng malakas ang Panginoon. Amen. So alam ko excited na po tayo at ako po excited na sa sobrang excitement ko, di ba? Mula kaninang umaga pa tayo dito. Amen. Okay pa ba kayo? Amen. So sige po, let's close our eyes as we going to talk about this. Hallelujah, Father. Pwede mo bang panalangin sa Panginoon yung sarili mo, yung puso mo sa oras na to? Hallelujah. Lord, we worship you in this place. Salamat po, Panginoon, sa oras ng pagsamba, Panginoon, Lord. Naniniwala po kami, Panginoon, umabot yun sa iyo, Panginoon. At Lord, napangiti ka po namin, Panginoon, sa bagay na ginawa namin, Panginoon. Lord, kami ay iyong anak, Panginoon. Kami ay iyong nilikha, O Diyos, na dapat sumamba sa iyo, Panginoon. Everything that has breath, Lord God, let them praise you, Lord God. And Lord, sa oras po na to, Lord, kami, Panginoon, na may hininga, Panginoon, ay sumasamba, pinupuri ka, Panginoon, sa oras po nito. And Lord, we are thankful, Lord God, that, Lord, you brought us in this place. Lord, naniniwala po ako, Panginoon. Lord, hindi aksidente, nandito kami, Panginoon. But God, I believe it is your purpose, Lord God. It is your will, Lord God, nandito kami sa lugar na to, Panginoon. Because, Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na may gagawin ka, kakausapin mo kami ngayong gabi na to, Panginoon. Lord, marami man kami pwedeng gawin pa, Panginoon. But God, salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. They give, Lord God, time today, tonight, Panginoon, just to, Lord, encounter you in worship and to hear your word to be transformed, Panginoon. Lord, samahan mo kami. We are asking your Holy Spirit, Lord God, to, Lord, illuminate your word to us. Lord, hindi namin to kaya, sa sarili lang namin kaunawaan, Panginoon. But God, we pray, Lord God, na samahan mo kami sa pagdinig namin ng iyong salita, Panginoon. Lord, naniniwala kami na naririnig namin, na i-store yun, natatanim yun sa aming puso. Lord, I pray that our hearts become, Lord God, a good soil, Lord God, na pag narinig namin yung salita mo, Panginoon, ay matatanim sa aming puso. Eventually, Lord, lalago, tutubo, Panginoon, mamumunga sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat po. Lord, we are ready. Lord, if there's anything in us, Lord God, na kailangang i-correct, Lord, we are willing, we are happy, Lord God. Lord, we are accepting it, Lord God. Any rebukes, correction, Lord God, and lalong-lalo na po yung pagtuturo mo, pagbabago mo, pag-aayos mo sa aming buhay, Panginoon. Lord, sa oras po na to, malaya ka pong kumilos, gumalaw, Panginoon. Lord, give us a joyful heart, Lord God, as we receive, Lord God, partake your word as family of this WOL Church, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Maging excited ang aming puso, Espiritu, Panginoon, sa pagdinig na yung salita, Panginoon. Salamat po. Turuan nyo kaming lahat ngayong gabi na to. Salamat po. Maging kasama namin sa online, Panginoon. Lord, kung paano ka kumilos dito, ganun din, Panginoon, kikilos ka rin sa kanilang buhay. Salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. And everybody said, Amen and Amen. Palapakan nga po natin si Lord. Amen. Alright. Sabihin mo nga po sa katabi mo, kapatid. Friend, sabihin mo, friend. Ang saya ko, nakatabi kita. Amen. Nahalata mo ba na masaya siya? Amen. Di ba? Masaya tayo, nakatabi natin yan. Sabihin mo nga sa kanya, kapatid, be strong in the Lord. Yan, be strong in the Lord. Amen. Sino po dito excited na ulit? Amen. So, since it is October, our series is The Greatest Reward. Sabay-sabay nga po, reward. Okay? Kapatid, siguradong may i-reward po si Lord sa bawat isa sa atin. Nag-agree kayo dyan? Amen. May i-reward po si Lord sa atin. Lahat ng gagawin natin, ibibigay natin para sa Panginoon, may kanya-kanyang reward si Lord para sa atin, bawat isa. At itong reward na to, since the greatest reward, itong reward na to ay pambihira, pinakamataas, walang katumbas. Sabay-sabay nga, walang katumbas. Di ba? Pwede kasing yung mundo po mag-offer din sa atin ng reward, tama? Uy, di ba? Ganito yun, bigyan ko kayo ng example. Bigyan ng 5,000 yan. Di ba? Reward yun eh. Jacket, hindi siya nakakita, bigyan ng TV. Flat screen, bigyan ng TV. Di ba kayo? So ganun, yung mundo magbibigay rin sa atin ng reward. Kaya lang itong reward na to is just temporary. Amen? Di ba? Katulad ng katabi natin,
Di ba? Temporary lang din yan. Di ba? Kasi mamaya uuwi na tayo. Tama? Diba ba kayo? So, ibig sabihin itong ino-offer ng mundo sa atin na reward ay ang value niya eventually will fades away. Ibig sabihin, lilipas rin, kukupas rin, luluma rin. Huwag ka nang titingin sa katabi, hindi naman siya yun. Okay? Lalong inaayos, binabago ng Panginoon. Amen? Pero naniniwala po ako, yung reward na galing sa Panginoon, it is eternal. Amen? Nag-agree kayo dyan? May kasama ba ako rito ngayon? Baka ako lang kasi nandito. Amen? Amen. So, alam ko po, excited na tayo. Amen. So, noong nakaraan, pinag-usapan, tinuro sa atin ni Pastor, okay, is about faithfulness. Tama? Diba? Yung faithfulness natin, idadaan sa testing ng Panginoon. Tama? Kaya minsan, nararanasan natin, nasa Panginoon na tayo, pero bakit walang tumitindi? Kasi testing yun eh, di ba? At itong faithfulness na to sa Panginoon, habang dumadaan tayo sa testing, meron daw itong tinatawag na crown, and that is the reward. Crown of life. Naalala nyo? Crown of life, faithfulness testing. O ibig sabihin, habang dumadaan tayo sa testing na to, ibig sabihin may refining si Lord. Okay, sa buhay natin. Kasi nire-refine niya yung faithfulness natin, yung pagpapatuloy natin sa Panginoon. Amen? Naalala niyo po ba yun? And ngayon, pag-uusapan din natin, another crown. Kung nakaraan, crown of life, ngayon, another crown. And this will be crown of righteousness. Sabay-sabay nga po, crown of righteousness. Okay, ano tong crown of righteousness? Kung noong nakaraan is testing, okay, na ginagawa sa atin ng Panginoon, nire-refine tayo. This time, it is a test of standing strong in the Lord. Hello? It is a test standing strong in the Lord. Kaya ano nakaraan, kung parang naramdaman mo nakaraan, parang ang tindi na nun, pastor ah. Mas tindihan natin ngayon, okay lang ba yun? Mas tindihan natin, sabihin mo sa katabi mo, friend, mapapalaban yata tayo ngayon. Sabihin mo, hindi lang sa kanin tayo mapapalaban. So sabihin niyo po, nakakatakot magsalita mag-isa. Sa comment section, ilagay niyo po dyan. Amen? Nasabi niyo na ba? Para wala akong nakita nagsabi. Hindi, joke lang po. Amen. So kung gusto natin itong mas maintindihan pa, let's stand up as have a reverence to the word of the Lord. Our text will be coming from 2 Timothy chapter 4, verse 5 to 8. Ako po yung unang slide, kayo yung next. Okay, sabi niya, but you keep your head in all situations. Endure hardships or hardship. Do the work of an evangelist. Discharge all the duties of your ministry. For I am already being poured out like a drink offering. And the time for my departure is near. Kayo po, next. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Amen. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. So pagbabasahin po natin yan sa Pinoy version, mapakita po natin dyan. So kayo na lang po magbasa habang pinagpapatuloy natin to. So balikan natin saglit. Di ba may in-underline kami na to all who have longed for His appearance. Sa pagbabalik ng Panginoon, kapatid, minsan tayo, di ba meron tayong tinatawag na pag-asam or ninanais ng mga bagay. Tama? Meron ba kayo nun? Ibig sabihin nun, longing, di ba? Inaasam mo itong isang bagay na to para may pangungulila ka sa isang tao, isang bagay, may hinahanap tayo, that's longing, tama? And tayo bilang Kristiyano, naniniwala po, kung meron din tayong longing, and that is the coming back of our Lord Jesus Christ. Amen, nandiyan po ba kayo? Yung second coming ng Panginoon. Dapat alam mo, naglulong ka dun sa bagay na yun. Amen. Sabihin mo, alam mo ba yun? Okay? Kasi, di ba, matindi yung enduring natin ngayon. Sino dito wala kang nararanasang enduring? Di ba lahat tayo meron yan? Di ba hindi natin may may mga sufferings tayong dinadaanan. Di ba bilang believers, disciples ng Panginoon. Sa pagsaserve natin kay Lord, dami natin. Di ba struggles, trials, ito matindi. Kapatid, dami mo ng sacrifices sa Panginoon nung naglingkod ka sa Panginoon. Di ba? Sino dito? Di ba naglabas ka, talagang nilabas mo na lang. Sige, sa'yo na, dito tayo, punta tayo dyan. Dami nating sacrifices. Ang dami nating pagod. Tinan mga katabi mo. Di ba? Pagod ba yan? Di ba? Di ba? Dami nating pagod, ang dami nating puyat. Tinan mo yung katabi mo. Halata ba yung puyat niya? Para sa akin din yata. Okay? Tama? Ito matindi, ang dami nating sigaw sa Panginoon. Sino dito naranasan man sa prayer mo, talagang yung wala ka na masabi, gusto mo na talagang sumigaw sa Panginoon. Lord, di ba? Di ba? Sa sobrang tindi ng pinagdadaanan mo, gusto mo nang isigaw sa Panginoon. Ito, makaka-relate tayong lahat dito. Ang dami mo nang iyak sa Panginoon. Parang dito lang yata. Dami nating iyak dito sa Panginoon. Amen? Ay, nandiyan po ba kayo? Kasama pa pala. Amen? Di ba? Ang dami nating iyak sa Panginoon. Amen? And
Gusto ko pong maintindihan natin ngayon, kung may longing tayo kapatid, pagbalik ng Panginoon, mararanasan natin kung paano siya kumilos sa buhay natin. Kaya po samahan niyo ako sa pag-uusapan natin ngayong gabi, longing, matchless moment from tears into triumph. Kayo nga po magbasa, 1, 2, 3, go. Amin. Pag sinabi nating matchless moment, hindi mapapantay ang sandali. Lahat daw ng pinagdaanan natin kanina, gaano man kadami, yung iyak mo, pagod mo sa Panginoon, sacrifices mo kapatid. Pag dumating ang Panginoon, hindi, alam mo, yung sandali na yun, hindi daw yun parang hindi siya mahihigitan. Hello? Pag dumating ang Panginoon, dala-dala yung reward niya para sa atin, pambira. Mahihigitan pa nito lahat ng mga pinagdaanan natin. Bigyan ko kayo ng konting background doon sa binasa nating text kanina, our main text. Ito yung pangalawang letter na ni Paul kay Timothy. Itong si Timothy, anak niya sa pananampalataya, disciple niya. And itong si Timothy, sinulatan ni Apostle Paul kasi meron siyang church na hinawakan. At sabi ni Apostle Paul sa kanya, anak, mag-ingat ka at binibigyan kita ng matinding warning kasi may mga false teachers na nung time na to. Ingatan mo yung simbahan, ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo yung simbahan. At habang nagtutuloy tayo maglingkod sa Panginoon, ikaw, kasi ako, paalis na ako eh. Mamamatay na ako, sabi ni Apostle Paul. Ikaw, anak, sabi niya, tindihan mo, stand strong in the Lord. Sabi niya gano'n. Yung pananampalataya mo, yung pagpapatuloy mo, paglilingkod mo sa Panginoon, tindihan mo, tayuan mo ng pagiging matibay. Hello? At sabi niya, yung mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, lalo nating gawin yung pinaka-very best natin para maalagaan natin sila sa Panginoon, para lumago sila sa Panginoon. At binibigyan din ni Apostle Paul si Timothy rito ng certainty, anak, sa lahat ng pagpapagal natin, lahat ng pagod, puyat, iyak, lahat na, sabi ni Apostle Paul, mayroong reward. Binanggit niya yung reward eh, and that is crown of righteousness. Ang tanong sa atin, habang inaantay natin yung pagbabalik din ng Panginoon, nanais natin yung second coming ng Panginoon, paano naman tayo? Hello? Tapos, paano natin matiturn yung iyak natin o yung mga pag-iyak natin sa Panginoon sa pagkapanalo? Gusto niyo pong malaman? Sino dito ready na? Taas kamay nga dyan. Amen. Yan. Number 1, be focus-minded in Christ. Sabay-sabay nga, focus-minded. Okay. Sabi niya, Amplified Version, verse 5, sabi niya, but as for you, sabi niya, be clear-headed. So malinaw na sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, anak, have a focus-minded sa Panginoon. Hello? Focus-minded, ibig sabihin yan, giving an attention, as much as possible, full attention. Parang hindi lang basta, may nagsalita siya, ano sinasabi mo? Hindi. Pero sinasabi dito ni Apostle Paul na focus-minded, lahat 100% dun yung focus mo. Ano pang ibig sabihin yan? To make one thing very clear. Ibig sabihin, maayos yung pag-iisip, malinaw. Hindi absent-minded. Di ba? Na pag tinanong mo yung katabi mo, anong ulam nyo? Kahapon pa. Ano ibig sabihin? Absent, di ba? Ano eh? Di ba? Lutang siya kasi puyat eh. Ano ba kayo? Nandiyan ba kayo? Ang layo ng sagot niya. Pero ang sinasabi sa atin ng pagiging focus-minded sa Panginoon pambihira, meron kang concentration and comprehension, lalo na sa bagay na pinapagawa ng Panginoon. At yun yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na anak niya. Sabi niya, di ba? Sikat na sikat ito na nakaraan, focus lang sa, di ba? Alam niyo pala eh. Okay na tayo? Let's close in prayer. Amen? Diba, alam na natin yan. Alam ni Timothy, ano at bakit siya nagpapatuloy sa Panginoon. Bakit niya nakilala si Lord? Alam ni Timothy yon. Alam din ni Timothy yung dahilan. Bakit siya nagpapastor sa isang church? At yung pinagpapastoran niyang church is the Church of Ephesus. Diyan ba kayo? Kahit Ephesus Mariosip na siya, tuloy pa rin. Sige, alam kasi ni Apostle Paul eh. Amen, hindi man lang bumenta kanina umaga, okay rin tsaka hapon, dito lang sa gabi. Okay, di ba, Ephesus Mariosip. Ano pa, nagpapagal siya. Hindi nang pagpapagal niya sa Panginoon sa simbahan. Ano pa, kahit may mga banta siyang haharapin, dahil sa paglilingkod niya, pagpapatuloy niya sa Panginoon, sabi ni Apostle Paul sa kanya, anak, be focus-minded. Amen. Kasi nung time na to na sinulatan ni Apostle Paul, itong si Timothy, mga nasa around ano na siya, mayroon bang 22 dito? Around 21, 22, yan. Diba? Kasi nagsimula si Apostle Paul, si Timothy magpastor sa Ephesus. Okay, mga around 18 or 17, something like that. So batang-bata pa siya nung time na to. Amen? Andiyan pa ba kayo? At sabi ni Apostle Paul, anak, ako malapit na akong mawala, i-execute na ako. Pero sinasabi niya, anak, ibubuhos ko na lahat. Sasabihin ko na lahat sa dito para makita mo ano ba talaga yung focus mo. Yung isip mo dapat nakafocus lalo sa relasyon mo sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa simbahan, sa pag-share mo, kasi pastor siya eh.
Di ba? Pag preach mo ng gospel, ano pa sa pag-stand mo sa truth. Kasi maraming pwedeng kumuha niyan ng mga inaalagaan mo dyan sa simbahan. At pwedeng ikaw rin mawala ka. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, magkaroon ka ng focus-minded sa Panginoon. Now, ang tanong sa atin, paano tayo magkakaroon ng focus-minded sa Panginoon? Gusto niyo pong malaman? Amen. Number 1, have a clear mission. Kung gusto natin magkaroon ng maayos na focus, na isip sa Panginoon, dapat alam mo, klaro sa iyo yung mission mo. Di ba? Sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, anak, dapat alam mo yung mission mo. Bakit ka nasa Panginoon? Verse 5, ERV, sabi niya, but you should control yourself at all times. When trouble come, accept them. Hello, ano pa? Do the work of the telling of the good news. Do all the duties of a servant of God. 4 na bagay na sinasabi ni Apostle Paul na pinaalala niya na klaro yung mission natin. Una, control yourself. Paano ka magpapastor, magiging maayos doon sa mission na binigay sa iyo ng Panginoon kung sa sarili natin, hindi natin kaya. Sinasabi ni Apostle Paul, anak, be watchful of yourself. Habang nagtutuloy ka sa Panginoon, bantayan mo rin yung sarili mo. You have a self-control. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Amen, nandiyan pa po ba kayo? Diba? You are seeking the opportunity to do the good things. Ano pa? You are watching over, may mga dumadating na naman yung temptasyon ng kaaway. Diba? Dapat naiiwasan mo na yun, pinipili mo nang iwasan, dapat na-overcome mo na. Yung sinasabi ni Paul kay Timothy rito. Ano pa? Watching over the souls. Kasi may mga kaluluwa na dinadala ang Panginoon. Dapat maingatan natin sila, madala natin lalo sila sa Panginoon, lumago sila. Ano pa? Wag na nating i-entertain yung pagre-relapse. Hello? Yung sinasabi ni Apostle Paul din kay Timothy, anak, kung magre-relapse ka, patay lahat. Wala ang simbahan. Hello? So pinapaalala ni Apostle Paul kay Timothy, anak, this is the clear mission. Control yourself. Kapag klaro ka sa sarili mo, magiging klaro din sa iyo yung mission. Number 2, endure hardships. Bakit? At sinasabi ni Apostle Paul, anak, may simbahan kang hawak. Nasa Panginoon ka, there are people who will going to oppose you. Sasabihin nila, pa-church ka pa. Tama? Hindi ka naman Tama? Mararanasan natin yan. Pero sinasabi niya, anak, endure hardships. Ano pa? Do the work of an evangelist. That is the mission. So, klinaro ni Paul kay Timothy. Ang goal ni Timothy, dahil pastor siya, siyempre, i-preach ang good news. Mag-share, ingatan yung katotohanan. Dapat founded siya sa truth, sa Panginoon, sa Bible. Kaya sabi ni Apostle Paul, di ba, season or out of season, preach the gospel, preach the word. Yung sinasabi niya, fulfill the duties of a servant. Naglilingkod siya sa Panginoon Andiyan pa ba kayo? At sinabi ni Paul na si Timothy, anak, para kang isang sundalo. Sino dito nakita na ng sundalo? Sa likod, nakita na po kayo dyan? Amen. Di ba yung sundalo? Ang gagawin ng sundalo, following, obeying the one's order, command, with full commitment and allegiance. Pambihira. Kung ano yung sinabi ng commander, susundin mo yun. Tama? Ganun yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, you are like a soldier of God. Amen? Following and obeying the command of the Lord. So, klinaro ni Apostle Paul kay Timothy, this is the mission. Kapatid, a concentration that is diverted will end up wasted. Nag-agree kayo? Kapatid, ibig sabihin ng diverted, lihis. Kapatid, kapag lihis, kalat-kalat yung focus mo, out of goal ka, out of mission, mali. Kapatid, masasayang lang yan. Kahit binigay mo 100% effort mo dyan, kapatid, kapag diverted dyan, yung focus natin, sayang lang. Hello? Bakit hindi maayos yung concentration, yung focus natin? Amen. Kaya sinasabi nga nila, di ba? One at a time. Tama? Dito muna tayo sa isa, ayusin natin para mas mabilis nating matrabaho to, para mas mabilis ding matapos. Tapos susunod yung isa naman. Tama? Hayaan nyo na yung mga nanay natin na, di ba, habang nagluluto sila, nagsasampay rin. Tapos habang nagsasampay sila, pinagagalitan tayo. Bumangon ka na dyan, tanghalin tapat na. Siyempre, diretso pa rin yun. Tama? Naranasan nyo ba? Ako kasi naranasan ko yun. Naranasan nyo ba yun? Di ba? Ibigay na natin sa mga nanay natin, kayang-kaya nila yan. Andiyan pa ba kayo? Hello? Hello? Kaya nagbigay si Apostle Paul ng advice warning kay Timothy. Sabi niya, chapter 22, 2 Timothy chapter 22, chapter 2, verse 22 to 26. Sabi niya, flee the evil desire of youth. And ano pong sabi? Pursue righteousness.
Dahil ang reward sa atin ay crown of righteousness, i-pursue natin yan. Sabi ni Apostle Paul, anak, i-pursue mo yan along with faith, love, and peace. Tapos sabi niya doon, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Napansin nyo, di ba nung dumating tayo dito, nilagay agad tayo sa W group. Bakit? Kasi ang gusto ng bawat isa sa atin, ma-pursue natin ang Panginoon, ang righteousness ng Panginoon, tama? Para lalo tayo mag-grow sa Panginoon. Andiyan yung W group, Sunday. Napansin mo, parang ayoko na yata umatid ngayong Sunday, next week na lang. Pero, di ba, may magpapaalala sa'yo. Because these are the people na talagang gagamitin din ng Panginoon sa buhay natin para lumago tayo at dadalhin tayo sa... Kapatid, dumikit ka sa mga tao, sasamahan ka at kasama mong lalago sa Panginoon. Dumikit ka sa mga tao na dadalhin ka sa tama, hindi sa mali. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ano pang sinasabi ni Apostle Paul sa kanya? Verse 23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments. Huwag na tayo makisama sa chismisan. Uy, kailan nga yung birthday ni nanay, makikisasama ako sa dun raffle Tama? Nabalitaan nyo na ba yun? Nandiyan ba kayo? Huwag na tayo makisama sa chismisan. Hayaan mo na, huwag ka na makisalo doon. Kapatid, may yung iba rin sa atin, parang gustong-gusto makipagdebate. Tama? Naku, mali yata yung sinabi ni doon Naku, ito yung tama Kapatid, makipagdebate ka kapag may maliligtas at may maayos na buhay. Pero kung wala, wag na. Iwasan na natin yun. Kasi wala daw yung madadagdag sa atin. Focus ka na sa Panginoon. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Ang focus natin, dahil nakilala natin ang Panginoon, at dahil crown of righteousness to kapatid, dapat ang focus natin ay hindi na sa mali, sa kasalanan. Pero ang focus mo na, paano maging matuwid, paano maging malalim lalo sa Panginoon. Lalong magpapatibay sa'yo sa Panginoon. Dapat yun na yung focus mo. Amen? Nandiyan pa ba kayo? May kasama pa ba ako rito? Amen? Di ba? Ang focus mo na yung mission ni Lord. Ang focus mo na yung move ng Panginoon. Bakit? Kung paano gumalaw si Lord, gumagalaw, sumabay ka sa Panginoon. Amen? Andiyan pa ba kayo? Madalas siguro nabanggit na to ni Pastor sa inyo, pero kapag may time na kapag nag-uusap kami ni Pastor, madalas yung sinasabi sa akin, Nak, nandito na tayo. Di ba? Sa Panginoon. Sino dito tinanggap mo na ang Panginoon? Nandito na tayo sa Panginoon. Naglilingkod na tayo sa Panginoon. Sinasabi sa akin ni Pastor, Nak, gawin na natin yung pinaka-best. Bigay na natin yung todo. Sabay-sabay nga, todo. Di ba? Binibigay kasi natin yung todo talaga sa sayawan rin Pag Totoy Bibo yung Di ba kayo? Kung naitutodo natin sa iba, lalo dapat sa Panginoon. Di ba? Itodo na natin. Tanungin niyo po ako bakit? Kasi minsan lang to. Isang buhay lang to. Best na. Todo na para sa Panginoon. Now, ang tanong, paano mo maitotodo, magagawa yung best para sa Panginoon kapag klaro yung mission na meron sa Panginoon? Hindi ka, kahit parang ang dami mo nang nilabas, ang dami mo nang ang dami mo nang dinaanan, nahihirapan ka, ang dami na, parang halos naubos ka na, kapatid. Kapag klaro sa'yo yung mission, hindi ka aayaw, hindi ka hihinto. Klaro sa'yo Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, klaro ba? Di ba? Kapatid, kapag alam mo at nalaman mo kung ano ang mission, bakit ka nabubuhay, kapatid, nabubuhay ka. Tama? Pero kapag dumating ka sa point na, iniiwan niya ako, siyempre, nag-break kayo Di ba? Ayoko na, gusto ko na magpakamatay, gusto ko na mawala. Di ba? Pero kapag alam mo yung mission mo, bakit ka nabubuhay, pipilitin mo mabuhay. At kung ang mission mo ay sa Panginoon, sabi ng Panginoon, Nak, ginagawa mo yung Great Commission, naglilingkod ka sa Panginoon, nagdi-disciple ka sa Panginoon, kapatid, to the very end of the age, sasamahan ka ng Panginoon. Hello, ginagawa mo yun para sa Panginoon, kapatid. Matatapos na ang lahat, kasama mo pa rin si Lord hanggang dulo. Amen? Nandiyan pa ba kayo? All that staying strong, focus-minded, had a clear mission. Ulitin ko yun. All that staying strong, focus-minded, had a clear mission. Amen? Lahat lang ng tumitibay, nananatili, na focus-minded sa Panginoon dahil meron silang clear na mission. Sino dito nakapaglaro na ng Space Impact sa 3210? Naalala nyo pa yon? Di ba? May pinaka-final yun, yung malaking tama ba? Pag natapos natin, sabi niya doon sa dudo, clear mission. Tama? Kapatid, ito yung gusto kong iwanan sa atin. All that have clear mission can clear the mission. Ulitin ko yun. All that have clear mission can clear the mission. Lahat na may klarong misyon, matatapos nila, mapapanalo nila yung misyon. Bakit? Klaro yung mission sa kanila. Palapakan nga natin si Lord dyan.
Hello? Dapat sabihin mo sa tayo mo, dapat clear mission. Amen. Number two, para magkaroon tayo ng focus-minded, lalo na sa Panginoon, through reason. Sabay-sabay nga, through reason. Diba? So dito sa sulat ni Apostle Paul, pinapaalala niya kay Timothy na anak, naglilingkod tayo sa Panginoon. At habang naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat alam mo yung pinaka-rason bakit natin ginagawa yan. Ako, sabi niya, anak, ako alam ko yung rason ko, yung totoong rason, yung tunay na rason. Nak, ito rin yung maging rason mo, sabi niya kay Timothy. Amen? Chapter 1, 6, okay, to 9, sabi niya, pinaalala ni Apostle Paul kay Timothy. Ano pa rin to 2 Timothy chapter 1, verse 9, 6 to 9. Sabi niya, for that reason, I want you to remember the gift that God gave you when I put my hand. Tama ba? I put my hand on you. Di ba? Use that gift more and more to serve God well. Be strong. Sabay-sabay nga, be strong. Di ba? Be strong because God has given us His Holy Spirit, kapatid. Malalaman mo na tumitibay ang isang tao na yan at tumatatag sa Panginoon. Standing strong sa Panginoon. Bakit? Meron siyang banal na Espiritu. Mahihirapan tayo mag-stand strong sa Panginoon kapag wala tayo nito sa buhay natin. Pero naniniwala ako, kapag tayo tinanggap natin ang Panginoon, the Holy Spirit residing with us, in us. Amen. Diyan pa ba kayo? So pinapaalala ni Apostle Paul kay Timothy, anak, ito yung rason mo. I want you to remember this thing. Di ba? Na-preach to sa atin ni Pastor last night. Di ba? May kanya-kanyang gift sa atin. Tama? Use that gift to serve God more and more. Amen? Ano pa? This Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon will causes us to powerfully serve God. Ano pa? Help us to love God and love others. Kaya yung Woil Iba, sabi na, tagline natin, love God, love people, and, di ba? Tignan mo nga yung katabi mo. The Holy Spirit causes us to love God and love people. Tignan mo ulit yung katabi mo. Dati noon, di naman kamahal-mahal yan eh. Tama ba? Binabatuan mo pa nga ng bad words eh. Tama ba? Naalala niyo pa ba yun? May mga tumatawa rito, nakaka-relate eh, no? Tama ba? Naniniwala ako ngayon, yung katabi mo, pambihira. Amen? Mahal mo yan at mahal yan ng Panginoon. Amen? Amen. Ano pa? Sabi niya, He help us to control ourselves properly. So sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, anak, pinapaalala ko lahat sa ito. Kasi nga may pinakita si Apostle Paul, nak, meron tayong reward. And that is crown of righteousness. Kaya ituloy mo yan sa Panginoon. Dapat alam mo yung pinakatotoong rason mo bakit mo ginagawa yung bagay na. The real essence or the essence of real reward is knowing the true reason. Nag-agree kayo? Amen? Parang ganito, let me give you example. Halimbawa, parang intramural ng mga high school. Halimbawa, sa running, natalo ka. Pero natutunan mo how to have a sportsmanship and good attitude. Tama? Kapatid, nakuha mo na yung real reward kahit talo ka. Kaysa naman, kapatid, makinig ka maigi sa akin, nanalo ako, pero yumabang ako. Yumaman ako, pero lumaki yung ulo ko. Hello? So the essence of real reward is knowing the real reason. Nandiyan ba kayo? Bakit mo ba ginagawa yung bagay na yan? Bakit ka ba nagtutuloy sa bagay na yan? When Christ is our greatest reward, our greatest reason, bakit tayo nabubuhay? Siya doon yung magiging greatest reward natin. Amen? Kapatid, when our mission is clear and the reason is known to us, kapatid, yung pagiging focus-minded, it will be easy, it will be worth it, and it will be fulfilling sa buhay mo. Amen? Sabi mo, nakuha mo ba yun? Puro kasi English eh. Nandiyan ba kayo? Amen? Di ba? 1 Corinthians 9:24-26. Sabi niya, do you remember how on racetrack every competitors run but only one wins the prize? Sa lahat ito, sabi niya, itong track and field na to, itong mga tumatakbo na to, di ba, tumatakbo sila, ang dami nila, pero isa lang makakakuha ng prize. Kaya sinasabi ni Apostle Paul, sabi niya, you ought to run with, sabi niya, mind fixed on winning the prize. Kapatid, nung alam mo may crown of righteousness, dapat yung focus mo na pambihira. Doon, nakafix na yung thoughts mo, doon yung mind mo, yan yung target ko. Itong mga tumatakbo na to, kasi may tinatawag ng panahon na yan sa Greek. Meron silang tinatawag na Isthmian Games. So, maraming klaseng pararo. So, yung pinaka-common doon yung takbuhan. Okay? So, marami silang tumatakbo, pero isa lang talaga yung mananalo. Pero lahat sila tumatakbo ng may determinasyon. At ang picture, habang tumatakbo silang ganyan,
ang picture nila hindi yung umpisa, pero yung dulo. Hello, yung dulo, yung picture sa isip nila, dapat nandun na ako sa dulo, dapat mauna ako, dapat makuha ko yung prize. Focus-minded sila. Amen? Ganon din si Timothy. Ganon din si Apostle Paul. Determinado sila, sabihin mo nga sana ganun ka rin. Amen? Dapat ang focus natin ay yung panglangit na bagay na. Because yung mga bagay dito sa mundo, sabi ko nga kanina, temporary lang yan. Mapapalitan din, babago rin. Di ba? Luluma rin, tapos magiging bago. Ano pa? Ang focus mo na, yung reward na binibigay sa'yo ni Lord. Amen? Tanungin niyo po ako bakit. Kapatid, stressful at regretful. Kapag alam mo na eh. Pero huminto ka pa. Hindi ba stressful yun, tsaka regretful? Di ba? Malapit ka na sana. Ay, umatras ka pa. Tumalikod ka pa. Hindi ba stressful yun, tsaka regretful yun? Tinuloy ko sana. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Now, ang tanong sa atin, paano natin gagawin yun? Dapat meron kang focus-minded. You know, you have the clear mission and true reason. Dapat focus ka lang sa Panginoon. Kung gusto mo, panglangit, sa langit, ano pa, buhay na walang hanggan yung usapan dito kasi. Di ba? Yung eternal prize yung usapan dito. Kaya sinasabi sa atin, anak, wag mong ipagpapalit, wag mawawaglit yung paningin mo dito sa bagay na to sa Panginoon. Kaya sinasabi sa atin, Hebrews chapter 3, verse 1, sabi niya, therefore, holy brothers and sisters, sabi niya ganun, who share in heavenly calling, ano sabi niya? Fix your, sa Panginoon ka na, may goal, may crown of righteousness, may reward, focus your thoughts on Jesus. Fix your thoughts on Jesus. Hello? Naniniwala po, kaya po tayo nandito lahat, ay tinawag tayo ng Panginoon. Amen? Parang di ka naman kumbinsido doon sa sinabi mo. Amen. Diba? Dinala tayo ng Panginoon dito kasi tinawag tayo ng Panginoon. There is heavenly calling for us. Hello? At hindi lang yun. Sinasabi sa atin ng Panginoon, hindi lang heavenly calling. Pero sinasabi ko meron ding heavenly reward. Hello? Ang tanong, paano natin makukuha yan? Number 1, be focus-minded in Christ. Amen? Number 2 na tayo. Number 2, okay, pakibasa nga po. Sabi ng iba, ano kaya yan? Parang yung nasa isip ko, yung kotse eh. Tama? Ano ba kayo? Sige, nakuha. Okay na rin. Di ba? Verse 6 to 7. Sabi niya, my life is being given as an offering for God. The time has come for me to live this life here. I have fought the good fight. I have finished the race. I have served the Lord faithfully. Nakalabas natin yan. Okay? So, ibig sabihin, fino-forge ni Lord yung pananampalataya sa buhay natin. Sabi ni Apostle Paul, ako malapit na akong aalis. Kaya sabi ni Apostle Paul, 3 bagay na pinakita niya dito, papaano tayo fino-forge ng Panginoon sa pananampalataya natin. Sabi niya, verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have served the Lord faithfully. Di ba, sino dito nakita ka na ng isang espada? Naku, kawawa naman yung, sino may mga dinag-imin dyan? Kawawa naman, di pa na, sino dito nakita na ng espada? Di ba, pag sinabi nating forge, halimbawa, gamitin natin siya, description natin siya sa espada or material things. To form by beating in hammering. Ganun yung forging, di ba, ng espada. Pinupukpuk siyang ganun, dadarang sa apoy, kukuhanin, pupukpukin, tapos, di ba, tama ba? Papainitin, tapos sabi niya, beat into, kaya pala siya pinupukpok para magkaroon siya ng shape. Tama? Kasi yung gusto mo makita doon, espada eh. So yung shape niya, espada. Ano pa, to form or make, especially by concentrated effort. Nandun lahat ng effort mo. Ganun pala yung forging. Tama, of a sword. Halimbawa, sabihin na natin, we are forging, pagpo-forge ng isang espada. Para daw magawa natin ito may mga proseso. Pakita nga natin yung process dyan ng forging. Sabi niya, unang-una, prepare mo daw yung raw material. Diba? Yung bakal. Depende na kung anong klaseng material. Pangalawa, shaping the blade. Kasi hinahammer mo na yun eh. Tama ba? Pinupukpuk mo na, ganyan. Dinadarang mo na sa mainit, wag yung kanta. Di ba? So pinupukpuk mo na ganyan. Dinadarang sa apoy. Di ba kayo? So pangalawa, shaping the blade na. Di ba? Binibigyan mo na siya ng forma ng korte. Ano pa? Grinding and polishing. Dito sa grinding and polishing na to, malalaman mong excellently na forge yung isang espada. Halimbawa, ito na yung espada. Pag ginanon mo yung espada, meron siyang mirror-like surface. Nakikita mo na yung sarili mo doon sa espada. Para na siyang, nakikita mo na yung sarili mo na parang salamin. Ibig sabihin daw nun, excellently na forge yung isang espada. Andiyan pa ba kayo? Nakuha natin yun? Di ba?
Hello? After the long forging, lahat ng trinabaho, lahat ng effort sa pagpo-forge, halimbawa nung espada na yun, galing siya from raw, bad shape, wala na sana pakinabang yung bakal na yun o yung bagay na yun, pero naging masterpiece. Kaya lang, yung na-forge na espada, pwedeng dalawang bagay. It could be dangerous or victorious, depending on the use. Hello? Di ba? Pwedeng dangerous yun, kasi pagdaan mong ganyan, may punit ka na rito. Di ba kayo? Pero victorious din yun kapag ginamit mo siya sa isang labanan at napagtagumpayan mo. Nanalo kayo. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Amen. 1 Corinthians 11:23-33. Balikan natin, papaano finorge ng Panginoon yung pananampalataya ni Paul sa kanya. Balikan natin, mabilis lang ito. Sabi niya, are they serving Christ? Sila ba naglilingkod sa Panginoon yan? Sabi niya, naglingkod ako ng mas matindi, higit sa kanila yan. Sabi niya, ano pang sabi niya? I have worked much harder than they. I have been in prison more often. Para sa Panginoon. Pambihira. Sino dito gusto mo yan? Ayaw natin yan, tama? Pambihira, ibang klase makulong, Brad. Pero si Paul, ang daming beses nakulong. For righteousness, for serving Christ, preaching the gospel. Kasi pinuforge pala siya ng Panginoon. Yung pananampalataya niya sa Panginoon. I have been hurt, more beatings. Ang dami niya ng bugbog na natanggap. Sino dito nabugbog ka na? Di ba? Gusto mo ba matry na mabugbog? Di ba? Dami niya ng bugbog, di ba? Ano pa? I have been near death many times. Halos, di ba? 50-50 na. Ito matindi. 5 times the Jews have given me their punishment. 39 lashes, 39 na hagupit. Hindi lang yung ibig sabihin na 39. 5 times. Sige, do the math. May gigas tayo dyan. Dalihan nyo na, mga engineer. Di ba? 39 times 5. Ilan? Magkano? Ilan? Kaya mong tanggapin yung 195 na hagupit? Kaya natin, kapatid. Nangyari yun kay Apostle Paul kasi paraan yun ng Panginoon para i-forge yung pananampalataya ni Apostle Paul sa Panginoon. Palakpakan nga natin si Lord dyan. Hello? Ano pa, dumating din si Apostle Paul 3 times, nagkaroon siya ng shipwreck, nawasak yung ano nila, yung barko nila. Barko na yun, ha? Pero may isang pagkakataon dun sa shipwreck na yun, pabihira. Magdamag at buong araw, kinabukasan, nakalutang siya sa tubig, sa dagat. Di ba? Maligo pa nga lang, di ba? Pag malamig, ayaw na natin. Mababad pa kaya, di ba? Naliligo pala kayong lahat. Praise God. Andiyan ba kayo? Di ba? Dami niya na, kung usapang pagod lang, napuyat din si Apostle Paul. Pagod. Di ba? Minsan dumating na sa pagkakataon na wala siyang makain. Hindi rin makatulog. Giniginaw. Naranasan niyo na ba yan? Di makatulog sa gabi, sa kaiisip, mga ganun, di ba? Andiyan pa ba? Ang dami. Maging doon sa simbahan, sa Ephesus, ang dami niyang problema. Naranasan lahat ni Apostle Paul yan. Kapatid, lahat ito ay paraan ng Panginoon. Inalaw ni Lord para i-forge yung pananampalataya ni Apostle Paul. Kaya dito sa last letter niya kay Timothy, binuhos niya na lahat. Anak, ito na lahat yung gagawin ng Panginoon sa atin. Kasi may 3 major imprisonment si Paul eh. Nung una, naka-house arrest siya. Pero nung last niya, dito sa pinag-uusapan natin, pambihira, pupugutan na siya eh. I-execute na siya, mawawala na siya. Kaya lang sinasabi niya kay Timothy, anak, balik ka sa akin, punta ka sa akin. Dito sabi niya, come to me quickly before it's too late, before winter. Kasi kapag hindi bumiyahe si Timothy papunta kay Paul sa Rome, at naabutan siya ng winter, hindi na siya makakapunta, maaantala. Baka patay na si Apostle Paul, wala na, hindi niya naabutan. Kasi ganun yun, di ba? Siyempre, anak niya sa pananap. Kahit man lang sa huling pagkakataon, magkasama tayo. At mapag-pray pa kita. Pambihira, no? Mawawala na, mamamatay, pagpipray mo pa rin. Ganun talaga. Amen? Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba kayo? Grabing forging, tama? Na-imagine nyo ba yung mga binanggit ko kanina sa buhay ni Paul? Ganun siya finorge ng Panginoon. Kaya nga kung usapan lang, dami ng iyak, dami ng sigaw sa Panginoon. Ano pa, daming sufferings, pambihira, si Paul na. Tama? Andiyan pa ba kayo? Di ba? Pero ang sinasabi sa atin doon sa binasa nating main text natin, kapatid, hanggang dulo na natili si Apostle Paul. Kaya pala siya finorge ng Panginoon, okay? Para pagdating sa dulo, nandun pa rin siya sa Panginoon. Hello? Di ba nararanasan nyo ba to? Dami nyo pinagdadaanan dami nating pinagdadaanan. Kapatid, hindi kaya forging yan ng Panginoon sa'yo sa pananampalataya mo. Isipin mo, ay, kaya pala ako dumaan dito. Lagi mong isipin, ay, kalooban to ng Panginoon, pino-forge ako ng Panginoon. Amen. Andiyan pa ba kayo?
Kaya nga, lahat ng, yung binanggit ko kanino, sinum up ni Apostle Paul, yung kanyang buhay, kanyang ministry, sa 3 major pero crucial para sa atin bilang mga Kristiyano. The 3 forging faith process, number 1, fight the good fight. Di ba? Binanggit ni Apostle Paul, tama? Minsan pala, idadaan ka ni Lord, yung forging ng Panginoon, yung paraan niya, kapatid, fight the good fight. Ano ibig sabihin yan, Yel? Ibig sabihin yan, para ka daw isang determinadong boksingero. Tama? Fight Andiyan pa ba kayo? Literal, yan yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, anak, para kang isang boksingero dyan. Tama, kahit puno ka na ng bugbog, tama, pilay ka na, tumuloy ka pa rin sa Panginoon. Andiyan pa ba kayo? Sino dito may mga bugbog ka na? Wala ka pang bugbog. Andiyan pa ba kayo? Nasa Panginoon ka na, wala ka pang bugbog. Andiyan pa ba kayo? Kidigan sa akin. Diyan pa ba kayo? Ibig sabihin din itong fight the good fight. Ibig sabihin, kapatid, pwedeng nararanasan mo na, di ba, bakit sila parang napopromote sila, lumalago sila, yumayaman sila kahit sa masamang paraan. Kapatid, fight the good fight ka pa rin. Tamang paraan ka pa rin. Gagawin mo pa rin kung ano yung tama kasi yun yung tama. Hello? Kung nakikita mo yung iba na dumadating sa pagkakataon, nagwawagi sila sa maling paraan, umaangat sila sa maling gawain nila, kapatid, you will going to choose what is right. Because it is the right thing to do. Kapatid, naniniwala ako, choosing and doing the right or righteous thing will fade off. Amen? Eventually, it will fade off sa atin. Kaya nga sinasabi ni Apostol, kay Timothy, anak, tamang laban. Lumabang ka ng tama. Amen? Kung tama yan, nilaban mo. Diba? Pero kapag kalaban natin, ay babae, alam na natin yun. Ayaw ba kayo? Joke lang po yun. Baka mamaya, paglabas ko dyan, mahirap na. Puro bugbog na ako. Diba ba kayo? Ano ba? Diba? Pag para sa pangarap yan, ilaban mo. Amen? Pag para sa pangarap, para sa pamilya, ilaban mo yan. Para sa kaligtasan, ilaban mo. Nandiyan pa ba kayo? Diba? Ito matindi. Kahit nagawang ka na, nasaktan ka na ng mali, hindi ka gaganti ng masama, pero tamang paraan ka pa rin. Fight the good fight. Amen? Diba? At alam mo sa sarili mo, ay, si Lord naman magbibigay ng revenge. Si Lord naman yan. Diba? Ang gagawin mo na lang, kasi alam mo si Lord naman yung gaganti sa dulo. Papanalangin mo na lang sa Panginoon. Tama, pagpipray ko na lang si ganito. Lord, kunin mo na rin siya para dire-dire. Diba ba kayo? Kasi pagpipray mo na rin sa Panginoon. Diyan pa ba kayo? Kaya ang sabi ng Bible, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Kaya ang encouragement sa atin ni Apostle Paul, 1 Thessalonians 5:8, sabi niya, be thankful in all circumstances. Bakit? Kayo po magbasa. Amen. Kapatid, kung sa Panginoon ka, dapat alam mo to. Ipagpasalamat mo, Lord, dumadaan ako dito, nahihirapan kami. Lord, salamat. Di ba? Ang dami ng pinagdadaanan, Lord, salamat pa rin. Lord, nawalan kami, salamat pa rin. Bakit? Kalooban yun ng Panginoon. Minsan dadaan ka talaga doon, iaalaw ni Lord kasi forging niya yun sa buhay mo. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Naniniwala po ako, kapatid. Yes, we have different experiences. Ano pa? Situation, condition. Tama? Hindi naman tayo magkakapareha sa lahat eh. Pero naniniwala ko, we have the same God. Palapakan nga natin si Lord dyan. Diba? Meron pa rin lahat tayo, iisa tayo ng Diyos na pinapanampalatayaan, pinaglilingkuran. Amen? Una, fight the good fight. Ito yung way ni Lord para i-forge tayo. Pangalawa, finish the race. Nasa Panginoon ka na, diba? Takbuhin natin to sa Panginoon. Let's finish the race. Diba? Dito naman pinapakita ni Paul kay Timothy ang image ng isang runner. Yan, Isthmian Games yan, runner. Mamaya, titignan pa nating maigi yan. Itong mga runner na to, yung goal nila, hindi yung simula. Yung finish line. Tama? Yun yung goal ng mga tumatakbo, yung finish line. Ang makuha nila, dapat yung championship. Kaya itong mga runner na to, dadaan sa strict, seryosong training. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Minsan, tayo rin tumatakbo tayo sa journey natin sa Panginoon. Tama? At di natin namamalay yung dinidevelop pala ng Panginoon sa atin, yung endurance natin. Ano pa, yung perseverance natin sa Panginoon, yung consistency. Di ba? Kaya nga minsan may nagpapaalala sa atin na, double group na natin. Kahit may pinagdadaanan ka, friend, kaya mo yan. Panalangin natin yan sa Panginoon. Pwedeng ngayon, nasa baba ka, pero bukas sa taas ka naman. Hindi naman laging pare-parehas na ganun eh. Tama? Pwedeng ngayon, nahihirapan ka, pero bukas, mapagtatagumpayan mo yan. Andiyan pa ba kayo? Kaya ang sinasabi sa atin, anak, ituloy natin sa Panginoon. Di ba? Sinasabi nga, bakit parang ang layo pa? Pero ang layo na natin eh.
Nandiyan pa ba kayo? Ituloy mo na, sinasabi nga sa atin, paano kung napagod na ako tumakbo, Yel, di maglakad tayo. Yel, naku, sakit na ng ko, paa. Di gumapang tayo para lang makapagpatuloy sa takbuhin natin sa Panginoon. Amen. Hello, kapatid, ang goal dapat natin, yung finish line. Paano natin gagawin yon? Hebreo 12:1-2. Sabi niya, we have all these great people around us as example. Itong mga nandito, itong binasa Hebreo 11, those are Hall of Faithers. Kasi may mga Hall of Famers Ito Hall of Faithers, mga nanampalataya sa Panginoon. Sabi niya, we have these people, great people na nanampalataya sa Panginoon. Pero sabi niya, natapos nila yung race. Tama? Sa pananampalataya, natapos nila yung race sa Panginoon. So sinasabi niya, itong mga example na to sa atin, sinasabi niya, gayahin natin sila. Sabi niya, we should run the race that is before us and never quit. Tanggalin natin yung mga nagpapabigat sa atin, yung mga excess baggage, tanggalin na natin yan para tuloy-tuloy tayo sa Panginoon. Ang sabi niya sa dulo, verse 2, we must never stop looking. That is the key to finish the race well and get the championship. Amen? Never stop looking to Jesus. Amen? Naniniwala po ako, God did save you to start the race, but He also sent you to finish the race. Ulitin ko yon. God did save you to start the race. Kaya ka niligtas ng Panginoon, at nung naligtas ka ng Panginoon, simula na yung takbuhin mo. Pero sinasabi ng Panginoon, sinisend din kita. Save, sinisend kita to finish the race. Kaya minsan dinadala tayo ng Panginoon sa pagkakataon na dati ganito lang siya. Pero nang tuloy-tuloy sa Panginoon, ganito na siya. Sinisend siya ni Lord to finish the race. Pwede may mga habang tumatakbo tayo, talagang may mga bagay tayo mararanasan, pero tuloy lang. Alam niyo po kahapon, sa Emerge, sabi ni Pastor A, sabi niya ganito, masarap umakyat sa langit ng pagod ka. Ulitin ko yon. Masarap umakyat sa langit ng pagod ka. Diba? Napagod ka sa takbuhin mo sa Panginoon Pagdating sa langit, sarap. Sino dito nakarating ka na sa langit? Wala pa, hindi pa naman, di ba? Pero let's imagine this thing. Di ba, madalas sa mga babae, di ba? Siyempre, naka-heels yung karamihan sa kanila. Dami nilang nilakad. Baklaran, nilakad nila doon, nilakad lang nila. Di ba? So, ang nangyari, after the long tiring week of walking, di ba, madalas sa kanila kapag tinanggal na nila yung sarap sa paa. Tama po ba? Di ba, naku, nanggaan, sarap sa paa, parang maano mo na. Parang ganun. Pero more than that thing. Siyempre, hindi pa naman tayo nakapunta. Pero sinasabi ko po sa atin, masarap umakyat sa langit ng pagod ka. Bakit? Binuhos mo lahat, binigay mo lahat para sa Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Number 3, na pag-forge sa atin ng Panginoon. Una, fight the good fight. Pangalawa, finish the race. Pangatlo, faithful service. I have here picture. Naalala niyo yung kwento na yan? Nang ginawa ng Panginoon, hinugasan yung paa ng mga disciples niya. Amen? Sinong gustong kunin yung pinagugasan? Meron ba? Ayun. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? Seryoso na yung katabi mo Amen? Di ba? Faithful service. Kapatid, hindi ka lang magsisimula doon sa pagkakataon na nung nagsimula ka sa Panginoon, ganun ka pa rin. Hindi. Gagamitin tayo ng Panginoon to serve Him faithfully. Kapatid, ang pinapakita dito ni Apostle Paul kay Timothy, you are like a good steward, faithfully guarding yung pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, ng boss mo, ng master mo. Amen? Hello? Kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, it is part of forging of our faith na magre-resulta sa righteousness. Di ba? Damo na naglilingkod ka sa Panginoon, nakakalimutan ng gawin yung mga dati ginagawa mo, tapos nagagawa mo na kung ano yung tama, yung right. Kaya nagre-resulta siya sa righteousness. Kapatid, kung si Lord mismo naglingkod faithfully, sabihin mo sa katabi mo, dapat ikaw rin. Bigyan mo naman conviction tsaka conviction power. Diba? Dapat ikaw rin. Sa'yo, dapat ikaw rin. Amen? Di ba? Kaya nga nung last series natin, di ba? Tama? Serve people, save people, serve people, tama? Start serving today. Diba? Serve with heart, serve with love, serve with Holy Spirit. Bakit? Kapag naglingkod ka sa Panginoon, pangako. Tama ba? 1 Corinthians 15:58. Sabi niya, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed, being continually aware that your
Labor. Sabi niya yan, even to the point of pambihira, pagod ka na ubos ka na. Gawin mo pa rin in the Lord. Because, ano sabi diyan? Kapatid, hindi mababaliwala, mawawalang saysay lahat ng pagpapagal mo, paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Andiyan pa ba kayo? Kaya nga, dito nung habang inaaral ko to, pambihira, isa sa na-realize ko, makinig po kayo rito. Isa sa na-realize ko habang inaaral ko to, maaari pala na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, mula nung nag-umpisa ka sa Panginoon, habang nandito ka ngayon, habang magtutuloy ka pa sa Panginoon, kapatid, lahat pala ng ginawa natin na yan. Lahat yan, sabihin mo na lahat na, pagpapagal, lahat na dyan. Kasi nga may crown of righteousness, tama? So we are like the one forging it, what we will be receiving in the end. Yung crown of righteousness na yun, parang tayo yung nagpo-forge nun kung ano matatanggap natin pagdating natin sa Panginoon. Parang ganito, pambihira to si brother, si sister, todo bigay sa paglilingkod sa Panginoon. Pagharap natin sa Panginoon, magugulat ka, ang laki ng crown of righteousness niya. Bakit? Tinodo niya sa paglilingkod sa Panginoon. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kapatid, we are like the one forging our crown of righteousness na matatanggap natin sa Panginoon. Kaya nga gusto ko pong sabihin sa atin, let's pursue Christ. Let's serve sa Panginoon. Let's pursue righteousness. Andiyan pa po ba kayo? Kaya ang encouragement ni Apostle Paul sa atin, Philippians 1:6, I am convinced and confident of this very thing, that he who has begun, ano po sabi diyan? Sige po, tuloy niyo po. Amen? Di ba kapatid? Kung ano yung sinimulan sa'yo ng Panginoon, tatapusin niya, kukumplituhin ng Panginoon. Kapatid, sana ganun din tayo. Tapusin natin, kumplituhin natin para sa Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Di ba? Naalala niyo yung sinasabi ko kanina, yung forging ng espada? Malalaman mo na excellently na forge yung isang espada kapag ginanon mo, nakikita mo na yung sarili mo. Para na siyang isang salamin. Kapatid, this is the reason bakit tayo dinadaan ni Lord sa mga bagay na yan. Ikaw, nararanasan mo yung pagsubok na yan, antindi ng problema, pinagdadaanan mo. Ang daming pagod, puyat, kapatid. Sabi ko, forging ng Panginoon yun sa atin. Kasi ang goal ng Panginoon sa atin ay maging kawangis tayo ng Panginoon. Amen. Diba, makikita mo na yung sarili mo, nakikita na natin, ay, pambira. Kaya si Apostle Paul, sabi niya, diba, mamamatay na ako dito, anak Timothy. Nagawa na ng Panginoon yung excellent na pag-forge niya sa buhay ko. Kaya okay na ako. Goods na ako. Punta na ako sa Kanya. Sino dito gustong sumabay? Kay Tim. Sabi na kayo ba? Okay. Bahala kayo. Marami pang forging yan. Nandiyan ba kayo? Hindi. Kidding aside. Number 3. Okay? Di ba? Magtiwala tayo sa Panginoon. Magpakatibay tayo. Number 3. Future holds in Christ. Ano ibig sabihin yan? Verse 8, sabi niya. Verse 5 tayo kanina. Verse 6 to 7. Tapos ngayon, verse 8 tayo. The future for me holds. Ano sabi diyan? The crown of righteousness which God, the true judge, will give to those who have loved what they have seen of Him. Kapatid, pag sinabi nating future holds, di ba, parang di natin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano nag-aantay bukas. Tama? That is future holds. Di ba? I-search nyo dyan. Sige, search nyo po. Future holds. Ang ibig sabihin na lalabas niyan, you are wondering what will going to happen in the future. Kaya nga, pambihira, marami sa atin, di ba? Ang ginagawa natin, we are planning for the future. We are investing for the future. Tama? Ano pa? We are working for our future. Di ba? 24/7 ka na rin, parang 7-Eleven. Sige, kayod tayo dyan. Work tayo. Diyan ba kayo? Ano pa? Di ba? We are striving for our future. Kasi nga, hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Tama? Kaya din tayo nag-aaral at trabaho. Pero ito po yung nakita ko, na-realize ko dito, kapatid. The future, we can only imagine it and plan for it. Nag-agree kayo dyan? We can only imagine it and plan for it. So, ibig sabihin, pag sinabi nating future holds in Christ, ibig sabihin ba, Daniel, parang, ano mapapala ko kay Lord kapag nagtuloy-tuloy ako sa Panginoon? Tama? Anong makukuha kong benefits? Anong gain nito sa akin? Anong pakinabang ko dyan kapag nagtuloy-tuloy ako sa Panginoon? Natanong nyo na rin ba yun? Huy, mag-ano po kayo dyan, sumagot po kayo. Natanong niyo na po ba yan sa Panginoon? Parang ako lang nakapagtanong kay Lord yun, amen? Pero ito po yung gusto kong sabihin sa atin. Di ba, Paul is saying here, surely, kapatid, may surely ba rito na pangalan? Okay? Di ba, sinasabi sa atin, my future holds by Christ. Yung sinasabi ni Timothy.
hawak ng Panginoon yung future ko. Kaya hindi ako matatakot kung ano man. Di ba, isa nga sa mga matinding takot sa atin, di ba? Fear of the Kantahin nyo kayo mataas. Into the unknown pala yun. Okay. Hayaan nyo na. Okay, naniniwala po ako dito sa bagay na to. Your future is your choice. It's your decision, it's your determination. But it is the Lord who holds your future. Hello? Si Lord pa rin, yes, ikaw magmimili, determination mo, decision mo kung anong pipiliin mong future, pero si Lord pa rin ang may hawak ng future natin. Kaya nga, ibigay mo sa Panginoon. Kung hindi mo alam kung ano meron sa future, bigay mo sa Panginoon, pagkatiwala mo kay Lord yung future mo. Kasi sigurado yung future sa Panginoon. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Di ba? Dito napatunayan ko to na si Lord lang talaga may hawak ng future natin. Naalala niyo si Doc? Na biglang bumagsak yung katawan. Tama si Doc Willie, sabihin ko na. Di ba? Nabalitaan niyo ba? Di ba? Meron pala siyang sakit na cancer. Nung nakita ko nabasa ko sabi ko, pambihira, si Lord talaga may hawak. Future natin. Bakit? Doktor na yun. Tama? Best pagdating sa health. Tama? Andiyan pa ba kayo? Pero kapatid, tinamaan siya. Sabi ko, na-realize ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw talaga may hawak. Kapag kukunin na ako ni Lord ngayong gabi, si Lord may hawak. Kapag i-extend ni Lord, si Lord pa rin may hawak. At kung magtutuloy-tuloy pa ako sa Panginoon, si Lord pa rin may hawak. Kasi nga, na-realize ko rin ito habang nagkukwentuhan kami ni Jeremy noong nakaraan, pambihira. Si Doc Willie, kung nanalo siya noong nakaraan na Vice President, pambihira, pagdating siguro ngayon, wala na siya. Kasi nga, may lalabas pala siyang sakit na gano'n tama? Kung nanalo siyang Vice Presidente, napaka-busy nun, lalong lalabas ang mas maaga. Natawa mo kayo? Amen? Di ba? Pero that's the serious thing. Si Lord may hawak ng future natin. Amen. Nandyan pa ba kayo? O huwag nyo nang pagkwentuhan, okay na yun. Magaling na siya. Gumagaling na. Praise the Lord. Amen. Sabi ni Apostle Paul, verse 8, balik na tayo. Sabi niya, in the future, there is reserved for me a victor's crown of righteousness. Kapatid, siguro ang tanong mo sa akin, Yel, paano natin masisigurado yung future natin sa Panginoon, lalo na tayo naglilingkod sa Panginoon, nagtutuloy dalawa. Meron tinatawag na the reward, reserve. Sabi niya doon, in the future, there is reserved for me. Tama? Nabasa niyo? Reserved for me a crown of righteousness. Kapatid, may naka-reserve na crown of righteousness, reward si Lord para sa'yo. Yung crown doon, di ba, naalala niyo yung preaching ni Pastor last Sunday? Stephanos. Tama? Sino dito nakaalala nun? Stephanos kasi naalala natin. Stephanos. Okay, itong Stephanos na to, the Greek word of crown of righteousness, Stephanos, ibig sabihin, binibigay ito. Sabi ko kanina, yung Ismian Games kanina, binibigay yun doon sa pinakamananalo, makaka-finish ng line. Makakaabot doon sa dulo. Sa kanya ibibigay yun to honor him or that person, ikaw yung nanalo. Crown of righteousness. Hello? At itong Stephanos na to, okay, is awarded to the victor in the ancient athletic games. Kaya lang itong, it is also called crown of victory. Yung crown of righteousness pala na yun, tinatawag din crown of victory. Ano meron dyan sa crown of righteousness na yan? Itong crown of righteousness is a crown where of righteousness is the material. Hello? Kapatid, di ba, binubuo natin yung mga dito, yung mga crown or anything. Used by metal, tama? Gold, silver, tama? Pero ito daw, sabi niya, itong crown of righteousness na to, the material is righteousness. Walang ibang materialis, righteousness lang. And this crown of righteousness symbolizes honor, verdict of justification, divine, divine righteousness. Kapatid, yan yung nakapaloob sa crown of righteousness. Ito, matatanggap natin ito kasi yung mga pinili at pinilit na gumawa ng tama, matuwid sa harap ng Panginoon, sa kanila tong crown of righteousness na to. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa atin, before magkaroon ng crown of righteousness, meron mo nang tinatawag na crown of thorns. Hello? Ano meron dyan sa crown of thorns na yan? Kapatid, yung crown din yan, pag pinuntahan natin, nung pinutong sa Panginoon yung crown na yan, yung crown of thorns na yan, pag pinuntahan nyo yung Greek, the same as Stephanos, crown of righteousness. This crown of thorns symbolizes mocking. Di ba? Minak ang Panginoon, shame. Crown of sufferings, sacrifices. Yan ang mayroon sa crown of thorns. At nung nakasuot sa Panginoon yun, yung crown of thorns na yun, pabira, nasa cross ang Panginoon, hindi lang yan yung tungkol dun. Ang crown of thorns na yan symbolizes also righteousness and victory.
Kaya nga sabi ng Panginoon, it is finished. Kapatid, we are victorious in Christ Jesus. Palakpakan nga natin si Lord dyan. Hello? Di ba? Victorious tayo sa Panginoon. Nung sinuot ni Lord yung crown of thorns na yon para maisuot mo yung crown of righteousness. Dapat tayo yun nandun eh. Tayo nakapako, tayo magsusuot ng crown of righteousness, crown of thorns, pero hindi kinuha ng Panginoon. Ang sayo, crown of righteousness. Hello? Kaya nga kapatid, ulitin ko sa atin, lahat na yan. Lahat ng pagpapagal mo, dami ng iyak mo sa Panginoon, lahat na yan. Kapatid, hindi yan mababaliwala dahil may nakalaang crown of righteousness, crown of victory na para lang sa'yo. At marireceive mo yon. Kapag na-receive mo yon, sinasabi sa atin ng Bible, pambihira, hindi mapapantayan, mapapawi lahat ng dami ng iyak mo sa Panginoon at mahihigitan pa. Amen? Andiyan pa ba kayo? Yung pag-iyak mo sa dulo, pagkapanalo mo. Andiyan pa ba kayo? Ano yung una? Naku. Hindi. Yan, the reward reserved. Number 2, na pinapakita sa atin na binibigyan tayo ni Lord, na sure yung future mo sa akin, it is assured. Number 2, the righteous return. Sabi niya doon, pag binasa natin, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Peter, in the future there is reserved for me the victors of crown of righteousness for being right with God in doing the right, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that great day. Kapatid, may tinatawag na righteous return ang Panginoon sa atin. Nung dumating si Lord, first coming niya, Savior siya, pero pagbalik niya, He is judge or righteous judge. Naalala niyo yung Isthmian Games kanina? Yung takbuhin, naalala niyo yun? Kapatid, itong mga tumatakbo na to, takbo lang sila sa games na yon. Basta ang goal nila, yung ending, yung finish line. Pero hindi nila namamalayan, meron pala mga nanonood sa kanila na tinatawag na judge. At itong mga judge na to, ay nakapatong sila sa tinatawag na platform of bima. Hello? Itong platform of bima, dito nakalagay yung mga judges na nagtitingin, uy, hindi siya nandaya, tuloy-tuloy yan. Tama. Sila magdi-decide, they will going to decide and pambira, ibibigay ito, siya yung nanalo. Kapatid, pagharap natin sa Panginoon, it is a place of reward and testing. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Hello? Kapatid, there is, sinasabi ko sa atin, hawak ng Panginoon yung future natin kasi may naka-reserve na reward para sa'yo. At babalik ang Panginoon kasama natin. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Naalala nyo? Yung Stephanos. Tama? Naalala nyo yung Stephanos? Itong Stephanos na to, may Stephen ba tayong kasama rito ngayon? Hindi, Stephen. Timberlake ba yan? Di ba? Hindi. Yung pangalang Stephen, hinango siya dito sa Stephanos. Crown. Naalala niyo yung kwento ni Stephen in the book of Acts? Siya yung pinakaunang Christian martyr, tama? Yung pinagbabato hanggang mamatay. So this is the illustration for us. Lalo na tayo nagtutuloy sa Panginoon. Para din tayong katulad ni Stephen. Di ba? Itong si Stephen na to, pambihira. First Christian martyr. Bakit siya namatay? For standing in righteousness for Christ until his last breath. Kapatid, at yun din yung naging hudyat para mag-squashulate lahat ng mga disciples at mapunta sila sa iba't ibang lugar na preach yung gospel. At itong si Stephen na to, pambihira, namatay siya sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya hanggang mamatay. At alam nyo kung sinong nag-tease at nag-permit na, sige, pagbabatuhin nyo na yan si Stephen. Alam nyo kung sino? Guess what? Si Paul. Sino dito nabasa na yan? Sige, batuhin nyo na yan. Tapos ang ginawa ni Apostle Paul, ginawa ni Paul nung time na yun, humingi siya ng letter, punta na siya sa Damascus. Tirahin natin lahat ng Kristiyano yan, patayin natin lahat yan. Hello? Pero anong gusto makita dito? Si Paul na sinasabing, ako na yung pinakamalalang makasalanan sa lahat. Pero nung naengkwentro niya ang Panginoon in the Damascus Road, 180-degree turn sa Panginoon. Hello? Binago siya ni Lord. Ano pa? Ginamit siya ng Panginoon mightily, effectively. Ang dami niyang na-plant na church. Anong gusto ko makita natin, kapatid?
We are like sometimes Stephen, na hanggang dulo talaga titindigan natin, standing strong sa Panginoon in righteousness. Pwede rin tayo ay katulad din ni Paul, nung hindi niya pakilala si Lord at nung naengkwentro niya ang Panginoon. Ito yung maganda. Pwede palang nagsimula tayo ng hindi maganda, dami nating kasalanan. Galing tayo sa makasalanang buhay, yun naman lahat tayo eh. Pero nakilala natin ang Panginoon, kapatid, pambihira, binago tayo ni Lord. At gagamitin niya pa tayo para sa kanyang kaharian. Amen. Diba? Ito yung mas maganda dito, yung galing tayo sa makasalanan na buhay or pagkakasala. Pero ang dulo natin, pagiging matuwid sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Hello? Galing sa kasalanan, pero magtatapos tayo sa katuwiran ng Panginoon sa buhay natin. Anong gusto ko makita natin dito, kapatid? Merong sinabi si Apostle Paul at may mention siyang isang tao. His name is Demas. Hello? Itong si Demas na to, pambihira. Verse 10, basahin nga natin, verse 10. Sabi, itong si Demas na to, nakilala niya na ang Panginoon. Naglilingkod na siya sa Panginoon. Kasama niya nga to si Apostle Paul. Ang dami niya na nang ginawa rin sa Panginoon. Kaya lang, ang nangyari, sabi doon, verse 10, naklabas natin, dahil iniwan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, bakit? Dahil mas minahal niya na ang mga bagay dito sa mundo. Kaya nga mas mainam na, di ba, galing tayo sa kasalanan, pero magtatapos tayo ng katuwiran ng Panginoon. Kaysa naman, katulad kay Demas. Hello? Andiyan pa ba kayo? Malapit na po ako matapos. Sanabi, init na ng ano ko. Di ba? Kakaupo rito. Andiyan pa ba kayo? Pero malapit na po ako matapos. Sana wag tayong maging katulad ni Demas. Di ba? Na nawala sa Panginoon. Bakit? Mas minahal niya kung ano yung meron sa mundo, yung mga bagay na meron sa mundo. Di ba? Kaya nga sabi ng Panginoon in Matthew 13, reveal niya na sa atin, unang-una na, pinauna na ng Panginoon. Sabi niya, may mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Lumago ang damo at natakpan ng mga tumubong binhi. Ito yung ibig sabihin, the parable of the sower. Labas natin, verse 22. Sabi niya dyan, yung mga seeds na napunta sa mga matitinik, tama na halaman, sila yung mga taong nakarinig ng mensahe, pero sinakal naman, okay, ang mensahe ng worries sa buhay. Ano pa? Sobrang? Ang tanong ngayon, Yel, paano yung salvation niya tsaka crown of righteousness at stake? Lilingkod na sa Panginoon, tuloy-tuloy niya. Kasabi ko kanina, sana wag na nating entertain yung pagre-relapse. Kung nararamdaman mo na, tawag ka, Pastor, pag-pray mo ko, balik ka sa church, punta ka, worship ka sa Panginoon, pray ka. Hello, andyan pa ba kayo? Kaya nga mayroong strong advice at warning si Apostle Paul kay Timothy. Napuntahan natin. Chapter 3. Sabi yan, verse 1 to 5. But mark this, there will be terrible times in the last days. Ano sabi yan? People will be lovers of themselves and lovers of money. Boastful, proud, abusive. Kapatid, lahat daw ng yan will not lead into righteousness. Nandiyan pa ba kayo? Kaya nga tayo, habang nagtutuloy tayo sa Panginoon, we are striving to serve the Lord faithfully today. Kapatid, you are making your every effort to pursue righteousness. Kapatid, wag mong makakalimutan na may crown of righteousness na para sa iyo. Amen. Ulitin ko, kapatid, lahat ng yan, lahat ng pagpapagal mo, sabihin na natin lahat na yan, mapapawi lahat yan at mahihigatan pa ng crown or reward na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ni Apostle Paul, Romans 8:18, sabi niya, I am convinced that any suffering we endure is less than nothing compared to the magnitude of the glory that is about to be unveiled within us. Kapatid, lahat daw yan. Pagdating natin sa langit, we get the reward mula sa Panginoon. Sasabihin natin sa Panginoon, Lord, wala pa pala sa kalingkingan yung mga pinagdaanan namin. Magnitude of the glory, it is incomparable. Amen? Future holds might, means indefinite, but in Christ, it is guaranteed. Future hold might means indefinite, but in Christ, it is guaranteed. Guaranteed yung future natin sa Panginoon. May reward at mayroong pagbabalik ang Panginoon sa atin. Kapatid, di ba? Yung walang kasiguraduhan pero napunta sa buong katiyakan. Buo yung katiyakan natin sa Panginoon. And maybe you are asking to me, Yel, bakit ang bigat naman ng pinag-usapan natin? Kapatid, kaya nga greatest reward eh. Diba? Salvation pa lang, seryosong usapan na. Pero sinasabi sa atin, the reward is crown of righteousness. Tatlong bagay yung gagawin natin. Ano yung una? Nawala na tayo sa focus. Focus-minded. Be focus-minded in Christ. Pangalawa, forge faith.
in Christ. Pangatlo, future holds in Christ. Kaya nga kung babalikan natin, kapatid, yung mga disciples ng Panginoon, like, di ba, Andrew, Peter, John, ano pa yung mga early Christians na pinapakain nung panahon na yun sa mga leon dahil sinasabi nila, Christ is the King. Pinoproclaim nila, kinukonfess nila that Christ is the King. Ang pinapakain sila dyan, pinapatay sila, sinusunog sila. Ano pa, itong mga nasa Hall of Faithers na to, nanampalataya sa Panginoon, kapatid, naranasan nila lahat, ginawa nila para sa Panginoon. Bakit? Their true reason and greatest reason is Christ Jesus. And all that they have done is not wasted. Lahat ng ginawa nila, it is for serving Christ, it is for righteous gain. Kasi alam nila may promise ang Panginoon sa kanila, mayroong reward na nag-aantay sa amin. Kaya sabi ni Paul in verse 8, sabi niya, now there is in store for me crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, sabi ni Apostle Paul, pero sa lahat daw na nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoon. Kapatid, lahat lang na matyagang nag-aantay sa Panginoon na makakasumpong sa Panginoon. Pagbalik ng Panginoon. Nandiyan pa ba kayo? Ang babalikan lang ni Lord, yung mga nag-aantay sa pagbabalik niya. Yun lang yung babalikan ng Panginoon. Kapatid, righteousness matters. Tanong niyo po ko bakit? Righteousness matters because it has eternal reward and eternal impact. Siguro ang tanong niyo bakit? Revelations 19 verse 5 to 8, sabi niya dyan, and from that throne come a voice saying, praise our God, all His servants. Sino dito? Servant ng Panginoon. Sabi niya, papurihan natin ang Panginoon, you who fear Him, small and great. Then, sabi niya, I heard seems to be a voice of great multitude. Sobrang daming tao. Like a roar of many waters, like the sound of mighty peals of thunders. Parang kumikidlat yung tunog nila, ang daming tao, sabing ganyan, crying out, hallelujah! For the Lord our God, the Almighty reigns. Verse 7, let us rejoice and exalt and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted to her, ano sabi dyan? Granted to her, ano po sabi? Righteousness matters. Bakit, kapatid? Darating ang time, lahat tayo haharap sa Panginoon. Siyempre, ibang klase yun. Harap tayo sa Panginoon. Paghahandaan natin. Tama po ba? Di ba? Pag-atin tayo ng kasal, orchestra, mga importanteng okasyon sa buhay natin. Paghahandaan natin yan. Tama? Di ba? Ang gagawin natin, magsusuot tayo. Kung kayang branded, magsusuot tayo yan. Like, mga branded, magkikay sa akin dyan. Gucci, ano pa? Gucci, ano pa? Zara, ano pa, Adidas, ano pa, Rolex. Yung mga branded na talagang pag-importante yung Hermes, may Hermes ba? Ano pa? Chanel, syempre. Chanel 7, Chanel 3. Yun din yun. Amin, ba kayo? Amin? Diba, itong mga ito, diba kung kaya naman talaga natin, susuotin natin yan kasi importante yung okasyon. Pero kapatid, ang gusto kong sabihin sa atin, pagharap natin lahat sa Panginoon, ang susuotin lang natin, sabi niya, clothe herself with fine linen, bright and pure. Yan lang susuotin natin pagharap natin sa Panginoon, fine linen. Okay, sabi niya, bright and pure, puting-puti. Okay? For the linen, or fine linen, is the righteous deed of the saint. Kapatid, the righteousness matters. Bakit? Yun yung susuotin mo pagharap mo sa Panginoon. Yung righteousness na ginawa natin para sa Panginoon. Bakit mabigat? Greatest reward, kapatid. Righteousness matters. Kasi pagharap natin sa Panginoon, yun yung susuotin natin. Pagharap natin kay Lord, yun yung tatanggapin natin, crown of righteousness. And my challenge for us tonight, kapatid, I want you to commit to the Lord again. If you are saying, ako nawala, ako tagal ko na, parang dumating ako sa time, nag-relapse ako, cold ako sa Panginoon, kapatid, I challenge you today, commit again to the Lord. Kapatid, malapit na dumating ang Panginoon. Sabi niya, Revelations 22, verse 12, look, I am coming soon. My reward is with me. I will give to each, sabi niya dyan, according to what they have done. Kapatid, babalik na si Lord. Malapit na ang Panginoon, and my challenge for us tonight, kapatid, commit again to the Lord. At habang ginagawa mo yan sa Panginoon ngayong oras na to, I want you to close your eyes this time. And I want you to pray to the Lord. Come on, pray. Pray, kausapin mo ang Panginoon. Alam ko, naniniwala ako, may nilagay, may pinapaalala, may tinuturo ulit ang Panginoon sa ating kapatid. Talk to the Lord right now. If you are saying to the Lord na tagal mo nang nawalan, tagal mo na nanlalamig,
Kapatid, andyan ang Panginoon. Kakabalik tayo sa Panginoon. And He is saying to us, to all of us, commit to the Lord. Commit to the Lord. Do the right thing. Do the righteousness sa Panginoon. Kapatid, ang tanong ko sa atin, ito yung gusto ko maging tanong sa atin, kapatid. What is your reason why you are living today? Or who is your reason why you are keep on going? Pwede ka naman nang sumuko eh. Pwede ka naman nang tumigil, bumitaw, lalo na sa Panginoon. Kasi ang dami yung tindi na pinagdadaanan mo. Pwede ka na sanang bumitaw sa Panginoon. Kapatid, bakit ka pa rin? Anong rason mo? Bakit nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon? Bakit hindi ka pa rin gumigive up sa Panginoon? Kapatid, my question again is, who is the reason of your life why you live today? Sino ang rason mo bakit ka nabubuhay? Kapatid, ito mga disciples na to, listed Hall of Faithers, early Christians. Kapatid, they know their true reasons. Kaya kahit kapalit yung buhay nila, bibigyan nila sa Panginoon because they know their true reasons. They are willing to exchange all, even their lives, because their reason, their true greatest reason is Christ Jesus. Kapatid, ang tanong ko sa atin ngayong gabi, who is the greatest reason of your life, why you live today? Kapatid, sinasabi mo, magkukumit ka sa Panginoon ulit. At simula sa araw na to, bibigay natin, todo natin, kukumit tayo sa Panginoon. I challenge you to stand up right now. I challenge you to stand up right now. Come on. Come on, come on. Huwag ka na lang gagaya. Pero kung sinasabi ng Panginoon, sinasabi mo kay Lord, magkukumit ako sa iyo ngayong araw na to. Starting today, Lord, I will going to commit to you, Lord God, because Lord, I want you to be the greatest reason of my life, Lord God. Kapatid, sa oras po na to, gusto ko itong iwanan sa atin. Kung usapang rason lang, kapatid, ang Panginoon is one main reason bakit siya mababa at bakit siya namatay sa cross ay ang katabi mo. Sabi nga nila, Pastor Mabel, Pastor Renz, kapatid, kahit ako lang yung makasalanan sa mundo, bababa pa rin ang Panginoon para sa akin. Kapatid, kaya tayo nandito ngayong gabi na to. Kaya tayo nasa Panginoon, tutuloy kay Lord. Kapatid, His one main reason why He came, why He died on the cross, is you and me. And my question again, who is the greatest reason of your life? Kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin, we are His priceless possessions. We are His prize. Sinasabi ng Panginoon sa atin, anak, you are mine, you are my prized possessions, you are my portion. Kaya sabi ng isang Psalms, sabi niya, the Lord Himself is my inheritance, my prize. Si Lord mismo yung prize ko. He is my food, my drink, my highest joy. He guards all that is in mine. Kapatid, there is no greater reward than Christ Himself. And if you are saying, Lord, I commit to you, Lord, be my greatest reasons. Lord, marami pa akong mga rason bakit ako nabubuhay. Pero Lord, Ikaw yung pinaka maging greatest reason. Panginoon ng aking buhay. Come on, talk to the Lord. If you know this song, pwede mo ba itong awitin sa Panginoon as your prayer of commitment to the Lord? Come on, sing this song. Come on, let's raise up our voice. Bigyan natin ng Panginoon sa lugar na to. Come on. Bigay na natin yung todo yung best sa Panginoon. Come on, pinupuri ka po namin, Panginoon. Lord, dinadakila ka namin. Come on. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, purihin mo si Lord. Come on. Hallelujah. Come on, purihin mo ang Panginoon. Magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala tayo. He holds everything in us. He holds our future. Come on, give your all to God. Come on, worship Him. Jesus. Hallelujah. Sa iyo po ang buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Come on. Worship. Ipanalangin mo sa Panginoon. Come on. Jesus.
Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Come on. Come on, both hands if you can. Come on, raise your hands. Both hands to the Lord. Hallelujah. Titiwala kami, Panginoon. Come on. Papupurihan ka. Come on, for the last time, sing this song. Come on, Jesus. Hallelujah. Jesus sa'yo ang buhay ko, magtitiwala sa iyo, mapupurihan ka, aawitan ka, buong buhay. Hallelujah. Can you give thanks to the Lord today? Hallelujah. Pwede ba nating itapat yung ating kamay malapit sa ating puso, sa ating dibdib? And let's pray to God. Let me pray for you, Lord. Panginoon, narinig mo lahat ng panalangin ng bawat isa sa amin. Lord, itong puso na to, Panginoon, Lord, hawakan mo po yung puso namin. Lord, kung may mga puso na sugatan, Panginoon, sa oras na to na nandito, Lord, punong-puno ng kabigatan. Lord, I pray the Lord, hold that heart, heal that heart, restore that heart, re-strengthen that heart again, Lord. Let that heart beats again for you, Lord. God, yung puso na yan, Panginoon, na ang daming iyak, ang daming sumbong sa'yo, Panginoon. Lord, yung puso na yan, na ang daming ng hinarap, ang daming enduring sufferings, Lord. I pray that, Lord, hawakan mo yung puso na yan, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, that our hearts, Lord God, may offer namin sa'yo. Lord, I pray for my brothers and sisters today who commit, you heard, Lord God, their prayers, Lord God. Lord, wala naman kaming kayang itago sa'yo. You know every count of our hair, Lord God. Lord, wala na kami. And Lord, today I pray that, Lord, ikaw na pong humawak ng puso namin. And Lord, ang puso namin maibigay. Lord, yung puso namin, may dedicate namin sa iyo. Lord, yung puso namin, may commit namin sa iyo. Lord, yung iba sa amin, kakasimula pa lang. Yung iba sa amin, nasa kalagitnaan. Lord, yung iba sa amin, ang tagal na. Lord, hindi mahalaga kung paano kami nag-umpisa. Pero Lord, ang pinakamahalaga ngayon ay tatapusin namin sa dulo. At nandun ka, Panginoong Kristo, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. And Lord, I pray, Lord God, na kaming lahat na nandito, Panginoon. Lord, sama-sama kami, Panginoon. Magkakasama kami na haharap sa iyo, Lord God. With your righteousness, not our own righteousness, because we are not. But Lord, your righteousness in our lives. As we stand strong, Lord God, pagdating ng panahon, pagharap namin sa iyo, Panginoon, there's crown of righteousness. Lord, our fine linen is our righteous deeds done for you alone. Salamat po, Panginoon. Lord, bless yung puso ng bawat isa. Palakasin, patatagin, patibayin, Panginoon. Lord, salamat po. Tinataas namin lahat sa iyo, pagsamba, papuri. Salamat po sa pangalan namin, Panginoong Jesus. And everybody said amen and amen. Palakpakan natin. Malakas ang Panginoon namin. Sabihin mo sa iyong